Magsitayo na po ang lahat. Jesus Nazareno, aming pag-uwi ay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Panginoong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtingon at sangayin ang magdiwang tayo sa aming debosyon. Purihin ang Panginoon. Panginoong Jesus Nazareno, aming pag-uwi ay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Panginoong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubak nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkalob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw, na batis ng karunungan, ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw, na bukal ng buhay, ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy hindi mawalan ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin na mga inililigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marunong, ng marurunong?
ng mga eskriba, ng mahuhusay na debatista sa daigdig na ito. Ipinakilala ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutan ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa Kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral. Ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinangangaral nami si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat ng kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, Kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na akong mahal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'ay matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap ng aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasa ito sa ating lahat, tugon ng matalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin niyo po kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Sabihin nyo nga po, thank God, I am blessed. Mas malakas. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Isa pa. Sabay-sabay natin sabihin, thank God we are blessed. Isa pa. Palakpakan natin ng Panginoon sa gabing ito. Tayo ay pinagpala ni Jesus Nazareno. Amen! Palakpakan natin si Jesus Nazareno. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, kaibigan, handa ka na ba harapin si Lord? Oh, anong sagot? Wag muna, Father. Oh. Sapagkat ito ang kwento ng ating talinghaga, ang pagiging handa, ang kahandaan. Ano ang motto ng BSP o ano ang motto ng Boy Scout of the Philippines? Laging handa. Tignan natin. Sino dito ang nabasa ng ulan? Taas ang kamay. O ay hindi handa. O nagsabi na ang pag-asa, pagdating ng weekend, uulan ng malakas. Bakit wala kayong payong? Bakit kayo nabasa? No? Sinabihan agad tayo, uulan, sana ay tayo'y nakapaghanda, nakapagdala ng jacket, nakapagdala ng malaking payong, no? Sapagkat ang ulan, hindi natin alam kung kailan babagsak.
Sa ating mabuting balita, iyan ang aral. Mayroong 10 dalaga, 5 hangal, 5 matalino. Sila ay may dalang ilawan. Alam nyo kapag kustumbre o tradisyon ng mga Hudyo na yung lalaking ikakasal pupunta dun sa lugar ng babaeng kanyang mapapangasawa. At naglalakbay ang lalaki ito sa mahabang, mula sa malayong lugar, kailangan may sasalubong sa kanya. Ngayon, itong 5 hangal, okay na sa kanila yung kanilang daladala. Walang dalang baon. Samantalang yung 5, may dalang baon. At nung may nakatulog sila, sapagkat sila'y naghihintay, nakatulog. Katulad ng katabi nyo, nakatulog. Yan. Abay, may sumigaw, narito na ang lalaki ikakasal. Maghanda kayo. Yung 5 hangal, walang dalang extra. Yung 5 matalino, may dalang extra. Ngayon, nagsabi, yung mga hangal, pahingi naman ang inyong langis. Anong sabi ng mga matatalino? Hindi to kakasya, bumili kayo sa tindahan. Kasi kailangan mayroong sasalubong sa lalaking ikakasal. Kailangan maliwanag yun kasi wala pa namang electricity nung panong iyon. Alam nyo baga, yung tindahan ng langis ay pumula simbahan ng Quiapo hanggang sa Welcome Rotonda ang layo. Isipin mo nung gano'ng kalayo yun. Kaya nang dumating yung lalaki kakasal, napagsaraduhan yung hangal. Bakit? Hindi sila handa. Abay na yun ang hamon sa atin ngayon. Maging handa tayo. Bakit? Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Hindi natin alam kung anong oras niyang araw ng kanyang pagdating. Kaya hinahamon ni Jesus, maging handa tayo. Siguro man hindi lingid sa inyong kalaman ang nangyari sa Nepal, di ba? Yung biglang bumuhos yung malakas na rumaragas ang putik. Sinong mag-aakala nararagasa yun, aber? Ang liwa-liwanag nung araw rumagasa yung tubig. Marami ang namatay. Sinong mag-aakala nung pagsabog noong 1991 ng Mount Pinatubo? Sino mag-aakala ng ganun kalalaking mga lahar ang dadaloy sa gitnang Luzon? Wala, di ba? At ganun din sa ating buhay pananampalataya, maging handa tayo. Bakit? Sapagkat pagdating ng Panginoon, walang atrasan na yan. Hindi na magbibigay ang Diyos ng palugit. Bakit? Ito na nga ako Kaya nga maging handa tayo. At paano tayo magiging handa? Tinuturuan tayo ni Apostol San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Ang sabi ni San Pablo, ipinangangaral ko si Kristong nakapako sa krus. Nakatitisuran ng mga Hudyo, at ito'y kahibangan, kahibangan sa mga Hentil. Bakit katitisuran ng mga Hudyo? Sapagkat sa Jesus ang Mesiyas. Siya ang pinangakong tagapagligtas, subalit hindi sila naniwala. Bakit kahangalan para sa mga Hintil? Sapagkat ang mga Hintil walang kinikilalang Diyos. Para sa kanila, ang utak ang Diyos. Kaya sabi ito'y kahangalan, kalokohan yan. Subalit tayong mga nananampalataya, si Kristong ipinako sa krus ang ating kaligtasan. Amen? Kaya nga sabi ni San Pablo, ang kahinaan ng Diyos. Kahinaan ng Diyos yan. Bakit? Abay, yung kaisa-isa niyang anak ay pinako sa krus. Pero ito ang ating kalakasan bilang tao. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nabuksan ang langit upang ako at tayo ay makapasok. Amen? Kaya tayo maging handa. Hindi, ay bukas na ako magpapakabait, bukas na ako gagawa ng mabuti. Hindi, ngayon mismo, sa banal na misa.
Pagkatapos ng misang ito, paglabas mo niya, yung gumawa ka na ng tama, mabuti, at naaayon. Huwag nating hintayin ang dumating ng Panginoon. Baka sabihin ng Panginoon, doon ka sa labas, hindi kita kilala. Ngayon Biyernes tayo namimintuho kay Jesus Nazareno. Ang dami ngayon ng mga debotong narito. Ako'y natutuwa. Maganda yan. Pero hindi sapat yan. Kailangan yung ating pagdidibusyon, ang ating pamamanata, ang ating pamimintuho kay Jesus Nazareno ay kailangan may mabago sa buhay ko't buhay natin. Sapagkat ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, ang mukha ni Kristo ang nakikita sa buhay ko. Amen? Sapagkat kung tayo nagsasabi tayo kay Jesus Nazareno, ako'y deboto mo. Tapos nasagi ka lang ng isang tao sa labas ng simbahan, bulag ka ba? Aba, teka muna. Kasi simba mo lamang. O deboto ka ni Jesus Nazareno. Aba. Sabi mo, Jesus Nazareno, mahal na mahal kita. Pag uwi mo ng bahay, walang ulam. Anong sabi mo? Bakit walang ulam? Ay, kasi simba mo pa lang sa Quiapo. Ay, si Father Raymond pa ang nagmisa. Siya. Oh. Amen? Sinong magandang halimbawa natin ng santo natin ngayong araw na ito? Si San Agustin. Si San Agustin ay isang anak na pasaway. Taas ang mga pasaway dito. Tamo, walang tumataas ang kamay. Ay, lahat kayo mabait. Aba. Pasaway. Bakit? Sa loob ng 13 taon, iniyakan niya ni Santa Monica, yung nanay niya, yung ipinagdiwang natin kahapon. For 13 years, umiyak si Santa Monica dahil kay San Agustin. Bakit? Pasaway. Ay isipin mo na lang kung kani-kaninong grupo pumasok si San Agustin. Ba, hindi lang iyon. Si San Agustin ay nagkaroon ng anak. Aba, ay sinong magulang ang matutuwa niyan, aber? Pag uwi ng bahay, Nay, Tay, buntis po ako. Hala, ay talagang gugulong sa lupa ang inyong mga magulang. Nay, Tay, nakabuntis po ako. Ay, may nako, pasalamat ka. Kasi kundi, ibibitin ka ng tatay mong patiwarik. Oo. Bakit? Kasi hindi basta-basta ang buhay pag-asawa. Iniyakan yan ni Santa Monica. Pero tingnan ninyo ang kabaitan ng Diyos. Ang panalangin ng isang ina ay hindi kinakalimutan ng Diyos. Ang luha ng isang ina, ang pinakamalakas na panalangin ng ina para sa Diyos. Anong nangyari? Nagbagong buhay si San Agustin. Inihanda niya ang sarili niya para kay Jesus. Bakit? Tinalikuran niya lahat ang kanyang lumang buhay at tinahak ang landas na tinahak ni Jesus. Kaya itong si San Agustin ay isang magandang halimbawa, hindi pa huli ang lahat. Mayroong pa tayong panahon para magbago. Mayroong pang panahon upang ayusin ko ang dapat ayusin. May panahon pa ako para ang mga nasira ay aking buuin. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, kaibigan, umayos ka. Yan. Bakit? Huwag na nating hintayin pa na yung tinang pinakahuli. Baka tayo matulad sa 5 hangal na mga dalaga, pinagsaraduhan ng Diyos. At anong sabi? Hindi ko kayo kilala. Tumulat tayo doon sa 5 matatalino, naghanda sa pagdating ng Panginoon. Maging handa tayo. Para pagharap natin sa Diyos, hindi tayo papalabasin. Makakasama natin siya. Tumulat tayo kay San Agustin, na bagamat siya'y matigas ang ulo, pasaway, pinaiyak ang kanyang ina, subalit ang awa ng Diyos
ang nagpabago sa kanya. Tinalikuran niya lahat para maging isang mabuting Kristiyano, mabuting obispo, at mabuting tagasunod ni Kristo. Hari nawa, ang grasya ni Jesus Nazareno ay mapasa atin. Tuwangan at tulungan ako at tulungan tayo na maging handa sa kanyang pagdating. At tayo'y humihingi sa tulong ng panalangin ni San Agustin na nawa yung ating mga lumang pamumuhay ay isang tabi na natin at tumahak tayo, maglakad tayo sa landas na itinuro ni Kristo. Amen? 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 Pagpalain po kayo ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ipinaaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayong maging matalino at nagbabantay habang ating hinihintay ang pagdating ng Panginoong Hesus. Ipanalangin natin ang mundong Kanyang iniligtas. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwinang mapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway mapanatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghiingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming hinihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang ating puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaisa ng sambay ng mundi ito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal. Sa iyong kadakilaan, pinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa ulan, sa pinayay ng alakad, at nakiramay sa Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at sa ika'y kasama ko. Ang kasama ko, nasasanay, pakinggan mo, nagpapawi ng mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Jesus
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan, lalo na para sa manangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na mga aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Jesus Nazareno! Taas sa mga kamay habang inaawit ang awit kay Jesus Nazareno. Sabay-sabay tayong lahat. Sunuman, Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Binibigo ka namin, aral mo aming buhay.